Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, kurap ang namuno. Nako, biglaan to. Palasyo at Kongreso nasyak. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, i-share ko lang po itong balitang ito mga kababayan sapagkat mukhang binubudulan naman po tayo ng administrasyong ito. Ito po ang balita mga kababayan mula po sa politico.com.ph. Sabi po ng manager, campaign manager yan, ng Alyansang Bagoong Pilipinas na si Congressman Toby Chanco. Sabi niya po dito mga kababayan, walang magugutom at walang maiiwan. Marcos admin to keep consumer prices stable. Nako. Dahil po riyan mga kababayan, ito kasi po mayroon pong inflation rate, di ba? Sabi dito, nabotas City Representative Toby Chanco reaffirm the Marcos administration's commitment to stabilizing commodities or commodity prices after the country's inflation rate slowed to 2.1% in February. Dahil daw sa 2.1% na pagbaba ng inflation rate, may stabilize na daw yung presyo ng mga bilihin mga kababayan. Talaga ba? Ang tanong ko, ramdam ba ito ng ordinaryong Pilipino? Baka kayo lang po ang nakakaramdam niyang 2% na yan. No? 2% lang pala eh. Hindi yan mararamdaman ng taong bayan. No? At saka parang wala na pong naniniwala kahit sabihin nga ng iba sabi nga po ng iba, no? Kahit gawin mo pang 20 pesos instantly yung kilo ng bigas, no? Hindi na raw sila magpapabudol Pasensya ka na lang po. Campaign manager ng Bagoong Pilipinas, I know. You just want to be mabango, no? Sa taong bayan, that's why sinasabi mo ang mga ganitong bagay. Pero 2% inflation rate, no? Ibinaba. Hindi ramdam ng taong bayan. Maging yang sinasabi mong ito. Basahin ko lang sa inyo mga kababayan. Baging itong sinasabi niya na walang magugutom at walang maiiwan. Nako, malabo yan. Paubos na po ang kaban ng bayan at gutom na po ang taong bayan, di ba? Teka lang. Saan kaya ba nagsimula, no? Yung pagtaas ng presyo ng mga agricultural products, di ba? Sino ba ang unang naging agriculture secretary? Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang balitang ito. At tamaan po ang tatamaan. Ang mag-react, siya po ang tinamaan. Ito po. Department of Agriculture, pinaka-korap na ahensya ng pamahalaan ayon sa isang ombudsman. Narito ang news scoop ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martires, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 niya ang kasalukuyang sa ilalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture
At ang National Food Authority ang pinakakorap na government agency. So yan, pinakakurap. Binigyang din ng ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products, dahilan niya, sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Di ba? So yan mga kaubayan, Department of Agriculture. Hindi na po talaga nakabangon pa itong Department of Agriculture. Simula ng pamunuan po ng ating mismong presidente. Siya po ang naging sekretary at kaliwat kanan po ang naging mga issue. Diyan po sa Department of Agriculture. Di ba? Baka isisisi nyo naman yan kaya Vice President Sara Duterte. Ito nga ang nakakaduda mga kaubayan, no? Dito po sa Department of Agriculture, ombudsman mismo ang nagsasabi na may korupsyong nangyayari dyan sa Department of Agriculture. Bakit hindi Department of Agriculture ang imbestigahan ninyo, no? Instead of focusing to Vice President Sara Duterte, no? Dito kayo mag-focus, mag-ingay kayo. Magsalita naman kayo patungkol po dito sa Department of Agriculture na kung saan nung una ay ang presidente natin ang sekretary. Di ba? Bakit ayaw niyong magsalita? Ombudsman na mismo ang nagsasabi na may korupsyong nangyayari dyan. Talamak ang korupsyon. Bakit hindi ninyo imbestigahan, ipatawag nyo sa Senado? Di ba? Dahil ba presidente? At pinsan niya si Speaker Martin Romualdez, kaya nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian kayo? Alam niyo mga kababayan, pag masolve po itong problema, itong mga korupsyon dyan sa Department of Agriculture, malaki po ang posibilidad na bumaba yung mga presyo ng basic needs ng taong bayan. Food, no? Importante yan Food security, di ba? Para magkaroon po tayo ng food security, kailangan walang korupsyong nangyayari sa Department of Agriculture. Yan na lang po ang gawin ninyo para makatulong kayo sa taong bayan. Diyos ko po. Instead na mag-focus po kayo sa Duterte, kay Vice President Sara Duterte, no? Ito, bigyan nyo naman ng konting pansin ang korupsyon sa Department of Agriculture. Kung pwede lang naman sana. Pero kung hindi, ay okay lang din naman. Wala rin naman kami magagawa, di ba? Pero nakakapanghinayang, no? Kasi binabayaran kayo ng taong bayan, sineswelduhan kayo ng taong bayan, at kinukurap nyo pa yung kaban ng bayan, no? Hindi pa kayo nagtatrabaho ng maayos, no? Ito, kailangan tong bigyan pansin mga kababayan. Food security ang nakasalalay dito. Department of Agriculture. Wala man lang tayong naririnig na ni isang nag-imbestiga, mga kababayan, no? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at ito. Bigyan po natin ng kaunting reaksyon at opinion ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Congressman ng Lone District ng Basilan na si Congressman Mujib Hataman. Ikinagulat ang sinabi ng opisyal ng COA na hindi subject for liquidation ang 6 billion na pondo ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ginawang pagdinig sa Congressional Public Accounts Committee noong February 26, 2025. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag
huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ikinagulat ng labis ni Congressman Mujib Hataman ng Lone District ng Basilan ang tila pag-amin ng opisyal ng COA o Commission on Audit na hindi anya subject for liquidation ang 6 billion na pundo ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Tila pinagtanggol naman ng mambabatas si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso dahil tila di umano'y pinag-iinitan ang pangalawang Pangulo 25 million confidential funds. Subalit tikom ang bibig sa bilyong-bilyong mga anomalyang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging sa mga confidential funds ng mga opisyal ng pamahalaan. Maraming mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga loyalista na mabilis na bumatikos sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte dahil sa kontrobersiya ng 125 million na confidential funds. Pero walang ingay tungkol sa 6.4 billion Local Government Support Fund o LGSF na inilaan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Nakakagalit nga ang Kongreso sa ginawa nitong hakbang laban kay Vice President Sara Duterte para lamang masiguro na hindi ito makatakbo sa 2028 national election dahil sa paniguradong himas-rehas ang mga di umano'y buwaya sa Kongreso kung magkataon. Ayon sa dokumento na isinumite ng COA at tinalakay sa pagdinig ng Kongreso, ang hindi di umano patas ang pamamahagi ng LGSF at mas napunta di umano sa mga kaalyado ng United Bangsamoro Justice Party UBJP at mga kamag-anak ng mga leader ng BARM, habang ang mga hindi konektado sa partido ay wala ni isang natanggap. Hindi lamang ito usapang pera, isa din di umano itong malinaw na halimbawa kung paano magagamit ang pondo ng gobyerno para sa di umano'y sariling interes sa politika. Ayon pa nga sa inilabas na post ng One Bangsamoro News, and I quote, umabot sa kabuang 6,446,948,849 ang na-release na Local Government Support Fund LGSF sa mga local government unit ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM. Ito ang inilatag ng COA matapos tanungin si Basilan District Representative Mujib Hataman ang kabuang halaga ng pondo na nai-release sa iba't ibang LGU sa BARM mula sa Local Government Support Fund LGSF. 1,520,510,450 sa Basilan, 1,349,916,674 sa Lanao del Sur, 1,385,000,000 sa Maguindanao del Norte, 778,500,000 sa Maguindanao del Sur, 1 billion sa Tawi-Tawi, 413,021,706 pesos Special Geographic Area SGA. Dahil dito, pinagpaliwanag ng Kamara ang ilang mga opisyal ng BARM dahil sa umanong irregularidad sa pagpasok ng milyong-milyong pondo sa mga land bank accounts ng mga barangay. Sinasabing may mga pinapaborang lugar lamang daw ang mga nakatanggap ng pondo at malamang ay nagamit ito sa pamumulitika lalo pat papalapit ang eleksyon. Patuloy ang magiging investigasyon ng House of Representatives kung may naganap na korupsyon o nagamit ang pondo para sa eleksyon. Wala pang pahayag ang BARM Chief Minister Ahod Ibrahim hinggil sa isyu na ito. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe naman ang PBBM admin. Bakit nga naman 6 billion walang liquidation, walang ingay, walang impeachment? Samantalang si BP Sara, 125 million lang sa confidential funds, sandamakbak na kaso at impeachment pa. Anong klaseng gobyerno tayo meron ngayon? Nakakainit ng ulo at nakakagalit talaga. Hay nako, sa dami ng batas, lantaran
pala ang kupitan, walang audit. Tapos sa 125 million sa BP, inimpeach na. O mag-ingay din kayo mga congressman dyan. Malalaman kung talagang tunay kayong nagmamahal sa bayan. File na din kayo ng impeachment kung sinong may sala dyan. Grabe naman yan. Kung kinura, napakalaki niyan. Kawawa na ang pinakadismaya ang Kamara. Dapat talagang ma-abolish na ang Kongreso. Direkta na sa local government o gobernador. End quote. So yan mga kaubayan, ako talagang nakakagulat po yan. Napakalaking pera po niya na dapat pong iniimbestigahan ng Kamara. Pero wala tayong magagawa sapagkat nakafocus lang po ang Kamara, no? Ay parang parang mga horse, 'di ba? Yung mga kabayo, isa lang po ang direksyon ng kanilang tinatahak, mga kababayan. Which is, no, to impeach Vice President Sara Duterte whatever it takes, no? Kaya yung mga isyong bilyones na yan, nako, bilyones lang yan eh. Mas malaki po ang millions, no? 125 millions, no? Di hamak na mas malaki dyan sa mga billions na yan. Kaya dapat unahin talaga nila si Vice President Sara Duterte. Nakakahiya naman eh. Bilyones yan eh, di ba? Kapag bilyones ang pinag-uusapan mga kababayan, nako, bulag at bingi po ang Kamara. Pero, kapag 125 million, syempre Duterte ang nakakabit na pangalan, no? Talagang puputak at puputak po ang mga hinayutak na to. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po at don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawanya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.